Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Sino po nakakakilala sa isang artista na pangalan ay Nora Honor? Aba mga kababayan, tatakbo po ito si Nora Honor sa Congress. Itong si Nora Honor ay sumikat po ito sa pelikulang ginanap niya na yung pagbitay sa isang OFW. Siya po yung gumanap. Na 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 na. Alam niyo yung kanta na yun? Ayan. Diyan po siya sumikat mga kababayan sa pelikula na yan. At hanggang ngayon naman medyo meron pa rin siya pangilan-ilan na project bilang artista. Kaya alam mga kababayan, alam mo naman na parami ng parami yung mga magagaling na mga artista at pabata ng pabata. Alam nyo naman ito si Nora Honor, patanda ng patanda. Patanda naman talaga ng patanda siya. Ibig sabihin mga kababayan, in short, nagiging laos na. Nagiging laos na si Nora Honor. Kaya eto, tumatakbo po siya ngayong 2025 election. Gusto makakuha ng upuan sa Congress. Para sa akin okay naman kung iboboto ka ng tao, walang problema, di ba? Kaya lang hindi ka pa nga nakakaupo, sobrang kabado ka na. Tugurug, tugurug, tugurug. Ano ba 'yun? Bakit ka ba kabado? Paano kung nandun ka na sa loob ng Congress? Paano ka makakapag-isip ng mga batas? Kung ngayon pa lang kabadong-kabado ka na. Sino ba kasi ang nagpilit sa'yo na tumakbo ka? Diba? Pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin ito si Nora Honor. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Nora Villamayor. Villamayor pala to. Nora Villamayor. Sa totoo lang, ninenervyos ako talaga. Hindi ko po inisip na mapunta ako dito na magsasalita sa harap ninyo. Pero sa kagustuhan ko po na Bakit ka kasi pumayag na patakbuhin ka kung hindi ka naman pala handa? Kasi once na ang isang politiko ang isang personalidad na kinabahan, alam mo naman na ganyan talagang gagawin mo. Ibig sabihin hindi ka pa handa. Sino ba kasi ang nag-utos sa iyo, naghimok sa iyo na patakbuhin ka sa Congress, di ba? Hindi ka pa nga nananalo paano na lang kung paano ka pa magkapagsalita niya ng maayos, halimbawa manalo ka sa harap ng mga maraming kongres, baka mag-walk out ka kung marami sa iyo yung mga sumusupalpal na mga congressman dyan, di ba? Dapat kasi handa kayo bago kayo sumabak sa politika. makatulong po sa ating mga kababayan, makatulong po sa mga kasamaan ko sa industriya ng musika, industriya ng Nako po, nanginginig yung boses. sa sining at sa entablado, lahat po sila ay kaya po ako naglakas loob at talagang gusto makatulong para sa lahat. Wala kasing Lalo script sa yan, ating kaya mga ka kababayan. siguro kinakabahan. Diba? Wala kasing script yan. Ang
aking pong pasasalamat sa People's Jump Party List sapagkat sila po ang nakiusap sa akin na tutulong para matupad ko po yung aking pangarap na makatulong sa ating mga kababayan. Pangarap na pala ngayon na makatulong sa bayan. Pasensya na, Nora Honor, no? Para sa akin kasi, may karapatan ka naman tumakbo. Pero sa mga sinasabi nyo kasi na pangarap mo makatulong sa bayan, pangarap nyo na matulungan ang taong bayan, para sa akin, hindi naman pangarap yun eh. Kusang loob yun. Hindi yung pinapangarap. Kung meron ka namang kakayahan na tumulong, tumulong ka na lang kahit hindi ka politiko. Para sa akin na, opinion ko lang naman yan. Diba? Kasi pangarap daw niya pangarap na pala tumulong sa taong bayan. No? Ano kaya? Bakit pangarap? Dahil may pira sa politiko? May pira sa politics? Kaya kung may pira ka sa politics, kung mayroon kang budget, makakatulong ka na sa bayan, ganun ba yun? Ngayon ko lang naisip yun ha. Okay. Pwede. Pwede naman. Tuloy natin. Tuloy natin yung kanyang talumpati, mga kababayan. Saan yun? Tuloy natin. Yan lang po. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Sir, excuse me. Mag-interview na po kayo ngayon. Anyone? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Nick Enciso, D8, isa po sa nominado ng People's Jump Party List. Alam niyo po, nabigyan kami ng encouragement ni Ate Guy kasi matagal ko na po siyang kaibigan, parang kapatid ko po siya. At sinabi niya sa akin, Nick, paano ba ka makakatulong sa taong bayan? At sabi ko, Ate Guy, nasa puso ang pagtulong at alam ko nasa sa iyo yun. Correct. Kaya sabi ko, Ate Guy, ituloy natin itong People's Jump Party List. Dahil, alam niyo naman, pag kayo nagsasalita, galing sa puso, hindi kayo nambobola. Ang katotohanan po, ito pong grupo namin bago lang po ito na buo. Halos isang buwan lang wala po pong 2 buwan Dahil nasa puso po ang pagtulong namin sa kapwa, kagaya ng ginagawa ni Ate Guy. Alam niyo po sa Ate Guy, very generous yan Pag mayroong lumapit dyan, kahit na, Sus Maria, masyadong matulungin. Kaya, isa sa katuparan po namin ang pagtabang, pagbikol ang pagtulong sa kapwa. At mas lalo po, ang mahal na mahal ni Ate Guy po ang industriya. Sabi niya sa akin, yung mga reporter, yung mga galing sa pelikula, tulungan natin yan. Nako manay, isa lang ang layunin natin. Kaya ang People's Jump po yan ang sama-sama ng mga farmers, fishermen, OFW at karpintero. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Okay. Sir, mag-a-answer na po kayo ng katanungan. Tapos na po. Tapos na po yung Good morning po. Ako po si Bong Cabato, nominated for People's Champ. Pag kami po ay pinalad sa Kongreso for 2025, nakapokus po kami sa 3 bagay. Protection, security, and welfare po ng mga taong tinuturing namin champ. Sino-sino po ba sila? C, for casual or contractual workers. H, for health workers. A, for agricultural workers, kasama dyan yung ating fisher folks. M, for migrant workers. And of course, P, for Pinoy's Pride, katulad ng mga taong nasa film industry na kasama ni Ate Guy. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Katanungan na po sa media. Lapit po kayo, ma'am, para sa pagtatanong.
Ma'am, Okay, Michael Rogas, Radyo Pilipinas po. magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Kay Ate Gay po. Ma'am, last election, kung di kami nagkakamali, ang isa po sa sinuportahan ninyo yung Bicol Saro party list. Ano pong dahilan bakit hindi na po Bicol Saro ang sinusuportahan ninyo ngayon at ito na pong grupo ito ang sinusuportahan nyo ngayon? Kinuha lang po nila ako mag-endorse po ng Bicol Saro. Endorser lamang po kayo. Endorser lang po. So, sa kayo po, hindi na po kayo endorser kayo ng Bicol Saro. Kayo po ngayon, ay ano po kayo ngayon? Endorser po kayo o supporter po ng grupo pong ito? People's Champ po kami. Apo, kayo po ay endorser din po ng People's Champ o supporter? Paano po? Nominee po. Kayo po ay first nominee, Second nominee. second nominee. Opo. Kung sakasakali po mananalo bilang party list, bilang second nominee at kung kayo po ipapala rin na mapasama, ano po yung pangunahing gagawin po ninyo sa Kongreso? Para sa mga sa industriya po ng pelikulang Pilipino, yung mga kasamaan ko na mga artista, yung mga maliliit na mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang Pilipino, sa musika, at siyempre po, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na talagang kailangan ng nangangailangan ng tulong, yung mga mahihirap po. Ma'am, for the longest time, marami pong mga humikayat sa inyo noon na pumasok sa politika. Meron pong mga humikayat sa inyo, kumandidato kayong senador at kung ano pang mga posisyon. Pero hindi po ninyo tinanggap yon sa mga nakakaramang eleksyon. Pero ngayon, ano po yung dahilan? Bakit tinanggap po ninyo ang pagiging second nominee at hindi po first nominee ng People's Champ Party List? Para lang po makatulong. Para talaga po makatulong sapagkat yun po talaga yung pangarap ko noong araw pa. Yung makatulong sa ating mga kababayan. Dahil galing ako sa hirap. Kaya alam ko po kung ano yung pakiramdam ng isang ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Bakit po second nominee at hindi po first nominee? Siguro po naman kasi kung halimbawa gugustuhin ng tao kahit mga mag-third nominee ka o fourth nominee, kung talagang iboboto ka ng tao, iboboto ka po ng tao. Alam niyo po, bakit po naging second nominee si Ate Gay? Isa man po ang manalo sa amin o dalawa, iisa lang po yan. Pinag-usapan po namin yan at nanumpa kami sa isa't isa. Kung isa man, ako po ang first nominee. At sinabi ko po, kami 10. Isa man ang manalo, lahat kami panalo. At yan po pinangangako ko. At alam niyo naman po na pag sa puso ang inyong ginagawa, matutupad yan. Alam niyo naman po, galing kami sa hirap at ginhawa. Ngayon, sa edad namin, kailangan makatulong na eh. Yun nga, in-explain ko kay Ate Gay, legacy na. Marami na tayong nagawa eh. Ngayon, ang pagtulong sa kapwa, importante po yan. Yun lang po. Last question po. Ate Gay, ano po ang sagot ninyo doon po sa mga bashers na kaya daw po pumapasok sa politika dahil wala na pong kita sa pelikula? Hindi naman po totoo yan. Kagaya naman po sa akin, may mga inaalok naman po mga pelikula sa akin at hindi natin pwede sabihin na wala pumapasok na pera sa atin o hindi kumikita. Sa totoo lang ho, gusto namin pagbigyan lahat ng mga questions nyo. Pero kaya ho dahil dyan, bago ho kami umakyat dito, we are expecting sorry. Sikat ka, kilala na Nora Honor, kilala na artista. Pero wag niyo kami lokohin. Kitang-kita naman na sa sagot pa lang ni Nora Honor, wala na, mali-mali na. Hindi niyo tinuruan ng script. Napakaganda ng katanungan ng reporter ng reporter ng PTV4. Napakaganda ng tanong niya. Yun nga lang,
Sablay yung sagot. Inulit pa. Bakit second nominee ang pinili mo, hindi first nominee? Di ba? Kailangan kasi pagtanggol. Nung ipinagtanggol naman, sablay pa rin. Sablay pa rin. Alam nyo, ito lang ang masasabi ko sa mga artista na hindi naman talaga nila hilig maging politiko. Huwag kayong magpapagamit. Lagi nyo pong tandaan na huwag kayong magpapagamit dapat sa mga nakapaligid sa inyo dahil lang sa, alam niyo na, posisyon, di ba? Dapat natuto na kayo. Natuto na dapat kayo dito sa Tingog Party List, di ba? Nung nanalo yung Tingog Party List, nakaupo ba? Naiupo ba? Yung nanay ni Daniel Padilla? Di ba hindi? Wag kasi kayo magpapagamit, mga sir, mga ma'am. Kung wala kayong kakayahan maging politiko, manatili na lang kayo sa artista. Hindi ko nilalait dito si Nora Honor, hindi po. Ang sa akin lang, imbis na isipin nyo na kalait-lait, bagkos kaawaan dapat dahil nagpapagamit po siya. Napapagamit po siya. Halatang halata po na wala po siyang alam sa politics. Kitang-kita nyo naman yung ang kanyang sagot. Maling-mali po yung mga kasagutan niya, mga kababayan, di ba? Kaya nasa sa inyo na rin yan. Nasa sa inyo pa rin po yan kung magpapauto kayo sa mga dito. Kawawa lang dyan yung mga pangarap hindi po pangarap ang tumulong sa kapwa. Kusang loob po yun. Kung mayroon kang kakayahan tumulong ka. Hindi po yan pinapangarap ni Numan. Lagi nyo po yan tandaan. Hindi po pinapangarap ang pagtulong sa kapwa. Sa mga mamamayan. Kung mayroon kang kakayahan na tumulong, pwede mo yung gawin. Bukal sa loob mo. Di ba? Hindi po pinapangarap yan. Siguro nasasabi nyo na pangarap nyo yung tumulong sa kapwa kasi nga kailangan nyo kumita ng malaking pera, makakuha ng budget para kumita at saka yung 1/4 itulong sa tao. Yun yung dahilan doon. Pero yung sabihin nyo na pangarap nyo, mali yun, mali. Mali yun. Tuloy natin tong na to. Baka sabihin nila, pinuputol natin. Tuloy natin. So many questions. Kaya kami nagpasya kami that in due time, we will call a press conference. Lahat kayo po kumbidado. Just to answer all your queries, your questions. Sige, Salamat po. For the last question po, a very quick lang question from Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Hi sir, good morning. Pakiklaro lang po, iba kayo sa People's Movement Party List mo? Sa grupo ni Senator Pacquiao? Ay, iba po. Opo. Kasi po medyo para lang klaro din, no, Ma'am Guy. Ano kasi nakakalito, sinasabi niyo po kasi kanina, ang magiging constituent nyo, target constituent nyo, farmers, workers, etc., agriculture. Pero sabi po ni Miss Honor kanina, workers ng movie industry. No, ma'am. Paano po ba yun? Pakipaliwanag lang po. Yun nga po, as explained earlier, meron acronym po tayo ng CHAMP. Yung sinasabi po ni Miss Nora Honor, ni Ate Guy, pertains to the P, na Pinoy's Pride. Pinoy's Pride. Kasama po doon yung mga artista na kailangan ng security and welfare sa kanilang pagtanda, sa kanilang pagkatapos ng kanilang karera. The others po, yung sinasabi ko ni Congressman Enciso,
yung ating mga casual workers na alam naman po natin wala po mga retirement benefits, and so we will propose 4 bills that will give them additional protection. Salamat po. Sir, maraming last salamat na lang. po. Ay, Ay, sorry, tapos Isa tayo. na lang. Ma'am Guy, pakiano lang. Kasi po ang Kamara, sobrang, alam nyo naman, ang Kongreso ay sobrang komplikado na institusyon. Marami po dito yung mga complicated din na discussion at yung mga pinag-uusapan po na issue at kung ano-ano pa. Ano yung paghahanda na ginagawa po ninyo sakali na manalo kayo? Dahil second nominee, malaki po yung chance yung manalo kayo ng seat. Ano po yung mga paghahandang ginagawa po ninyo para sa possibility na eventually maging party list congresswoman din po kayo? Yun nga po, as explained by our first nominee, hindi po namin pinag-uusapan ngayon kung first nominee ka, second nominee ka, o 10th nominee ka. We will work as one, magtutulong-tulong kami. Regardless kung anong seat number mo, we'll treat everyone as part of People's Champ who will get that seat in the lower house. Ano yung paghahanda, yung katanungan? Sa isang complicated o isang mahirap na institution para magtrabaho? Well, physically po, si Ate Guy po ay ipofocus namin doon sa P, yung sa Champ. So, masterado niyo po yan. So, yun po yung mga bagay na kaya niyang i-address even sa biglaang tanong. So, doon po siya magpo-focus. Okay, sige po. Maraming salamat. Tapos Layo ng sagot! Salamat po. Maraming salamat po. Sa gitna po ulit, hawakan yung dokumento. Wala, sorry pero para sa akin sablay ka, Tigay. Wala kang kitang-kita sa pananalita mo na hindi mo role ang maging congressman. Mahina ka sa tanong pangalang ng media, sablay na. Parang lumalabas na diretsahan na natin, walang alam. Wag na nating dagdagan pa na makapasok pa ang iba na gagamitin yung politiko, gagamitin yung politics para lang sa pansarili. Di ba? Kahit walang alam. Di ba? Hindi na dapat pa madagdagan pa. Parami na kayo ng parami. Hindi na dapat. Dapat ang isang politiko matalino para hindi lagi naluloko. Hindi nagagamit. Diba? Yun lang sa akin. Pero bilang artista, idol natin to si Ate Guy. Ala nung munang araw ay nalingibang bansa sa ating mga langit nga nang ay luha. Diyos ko po talaga naman, oh.